Hi guys! This is Admin Rich. Patuloy po natin labanan ang mga nagkakalat ng mga fake news or disinformation sa social media. Ngayon mga kaibigan, itatopic natin yung paglilibing sa libingan ng mga bayani ni President Marcos. May nagtatanong kasi nito at hindi daw niya maliwanagan, so kailangan po nating itopic, no? So eto mga kaibigan, babasahin natin itong naging desisyon ng Supreme Court. Manila, Philippines, pinayagan ng Supreme Court na mailibing si dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Sa botong 951 na inilabas ng Korte Suprema, ibinasura ng mga mahistrado ang 7 consolidated petitions na inihain sa pangunguna ni Bayan Muna Representative Satur Ocampo. Sa binasang desisyon ni SC spokesperson Teodoro T., nakasaad na binawi na ang pinalabas na status quo and order. Aniya, walang nakitang pang-aabuso ang Supreme Court sa kautusan ni Pangulong Duterte at wala ring nilabag na batas sa paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi rin umano sakop ng 1993 agreement sa pagitan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ang pamilyang Marcos na nagsasaad na ang labi ng dating Pangulo ay ilibing sa Batac, Ilocos Norte. Bigyan ko lang kayo ng konting paliwanag kung bakit sinabi ito dito. Kasi mga kaibigan, sa panahon ni Fidel Ramos, pinayagan niya na iuwi ang bangkay ni President Marcos, pero meron silang agreement sa Marcos family na ang bangkay ni President Marcos ay dadalhin sa Batac, Ilocos Norte. Pero dahil nga hindi na si Fidel Ramos ang presidente, so ibig sabihin mga kaibigan, wala na yung agreement mga kaibigan, dahil nga hindi nasakop dun sa agreement nila dahil iba na yung presidente, no? Si PRRD na. And then, mga kaibigan, hindi rin umano na convict. Tingnan nyo ha? Listen properly. Hindi rin umano na convict sa anumang krimen ang dating Pangulo at hindi umano pinaniwalaan ng SC na si Marcos ay dishonorably discharged. Ano yung dishonorably discharged? Ano natin Dishonorably discharged. Ang ibig sabihin nito mga kaibigan, the dismissal of someone from the armed forces as a result of criminal or morally unacceptable actions. See, mga kaibigan, even the Supreme Court, aminado sila na si President Marcos ay hindi kailanman na-convict. At hindi siya dishonorably discharged. Wala siyang conviction na siya ay nagkasala ng criminal or morally acceptable actions. Wala. Malinis ang pangalan ni President Marcos. No conviction, not even one. Diba? Kahit yung malundasan case, di ba? Nakulong siya noon ng kaunting panahon kasi nga pinagbintangan siya. Pero anong nangyari? Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at umapila sa Supreme Court at napatunayan na siya ay walang sala. So malinaw na malinaw mga kaibigan. Basahin natin ulit para doon sa mga nadirimlan ang mga pag-iisip, no? Para kayo naman ay medyo gumising-gising sa inyong pagkakahimlay. Sabi dito mga kaibigan, hindi rin umano na convict sa anumang krimen. Ulitin natin mga kaibigan magandang part ito para doon sa mga walang ginawa kundi magsabi na magnanakaw daw, no? Okay, ulitin natin ulit. Hindi rin umano na convict sa anumang krimen ang dating Pangulo at hindi umano pinaniwalaan ng Supreme Court na si Marcos ay dishonorably discharged. Ulitin ko pangalawang beses. Hindi rin umano na convict sa anumang krimen ang dating Pangulo at hindi umano pinaniwalaan ng SC na si Marcos ay dishonorably discharged. Ulitin ko ulit, anong ibig sabihin ng dishonorably discharged? Dishonorably discharged, ang ibig sabihin nito ay dismissal, no? Dinidismiss ang isang sundalo o ang isang pulis, no? Dinidismiss sila sa armed forces
bilang resulta ng kanilang paggawa ng krimen na morally unacceptable. So, ulitin ko, dishonorably discharge, the dismissal of someone from the armed forces as a result of criminal or morally unacceptable actions. So, si President Marcos, malinaw na hindi siya convicted. Wala siya kahit isang conviction. Wala. Malinis si President Marcos Sr. Kaya doon sa mga nagbibintang, sinabi ito mismo ng Supreme Court sa kanilang verdict. So, Rappler, gusto mo akong i-fact check? Parapiles, gusto mo akong i-fact check? Ang nagsabi nito mismo ay ang Supreme Court. The Supreme Court said that President Marcos is not convicted of any criminal case. And not even convicted of any morally unacceptable actions. So, President Marcos Sr. is clean. Namatay siya na malinis ang kanyang konsensya. Namatay siya na wala siyang conviction na siya ay nagkasala sa ganitong pagnanakaw or whatsoever. Siya ay malinis. Diba? So, Supreme Court na nagsabi niyan, hindi siya dishonorably discharged. No. So, si President Marcos ay pinapayagan na mailibing sa libingan ng mga bayani. Pero merong tumutol syempre na judges, Yan ay sina Carpio, Leonen, Caguioa. So alam na naman natin mga kaibigan, mga classmate ito ni Pinoy. So sila yung mga tumutol. Pero ang mga pumayag, mga kaibigan, ay sina Presbitero Velasco Jr., Teresita Leonardo de Castro, Arturo Brayon, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, and then Mariano del Castillo, Jose Perez, Jose Mendoza, at Estela Perlas Bernabe. So mga kaibigan, malinaw na malinaw. So para dun sa mga nagsasabing magnanakaw si President Marcos, anong sabi ng Supreme Court? Wala siyang conviction. At hindi rin siya dishonorably discharged. Kaya sa mga nagpapakalat na magnanakaw ang dating President Marcos, kayo ay isang malaking fake news peddler. Real talk, labanan po natin ang mga disinformation sa social media. Ikalat po natin ang katotohanan. Fight fake news, expose the truth. Admin Rich po.